Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa iyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ipagdiwang po natin ang kapistahan ni Santo Padre Pio. Hilingin natin ang panalangin niya, hilingin natin ang halimbawa niya. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't humingi muna tayo ng awa sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilom naming makasalanan, O Kristo, maawa ka sa amin. O Kristo, maawa ka sa Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patumarin sa ating mga sala, patnubayan, tulungan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama ng intensyon ng mga kapamisangit, ng mga tumutulong sa ating sipan. Pagdasal natin ang mga may sakit. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong magkaroon ng iyong sambayanan nang gumaganap sa tungkulin ng mabuting pastol sa paglingkod ni San Padre Pio. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami akayin mo sa sariwang pastulang di magmamaliw kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, inuutos ko sa iyo ang mga tagubiling ito'y
Panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya ihahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ninuman. Sa Kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo, na ang puso'y nagdiriwang, umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya ay Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dating ang mga tao nagagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinghagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan. At ang mga ito'y tinukha ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namunga ng tig-100 butil. At malakas niyang idinugtong, makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinghaga upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y di makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak. Ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumitiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig, ngunit nang malaon ay
na daig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang nakinig ng salita. Iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y nagtsatsaga hanggang sa mamunga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Dahil sa ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan at ginugunita si Santo Padre Pio, pagnilayan po natin ang isa sa mga sikat na quotes niya. Hindi ko maalala yung eksakto, pero sigurado ko na mayroong mga words na do not worry. Don't worry. Huwag mag-alala. Actually, yan din ang madalas na paalala sa atin ng Diyos. Kaalinsabay po ito ng mabilis at madalas niyang sinasabi sa atin pag tayong natakot. Bakit nga ba hindi tayo dapat nag-aalala? Sapagkat ang worrying ay irrelevant at irreverent. Two things. Simple lang ha, para mas madaling maintindihan, tandaan. Sapagkat ang worrying ay irrelevant at irreverent. Bakit ito irrelevant? Irrelevant kasi hindi nga po mahalaga. Kanina, ni-research ko pa, kaya bahagya ako na-late sa misa. Lagi kasi nating sinasabi, wala namang gamit yung appendix. Nakasasama lang. Eh, dapat tinatanggal yan. Kanina, ni-research ko, meron palang gamit ang appendix. Hindi naman kasi yan ilalagay ng Diyos bilang parte ng katawan nating mga tao kung wala yang gamit. So, huwag iisipin na ang appendix ay walang gamit. Naisip ko kasing ihalin tulad sa worrying. Ang appendix may gamit. Kaya mahalaga pa rin. Ang worrying, wala. Wala talagang gamit. Nag-research pa ako ulit. Meron bang itinanghal sa Guinness Book of World Records na taong pinakamagaling, pinakamaraming worries? Kasi yung pinakapangit, meron pa eh. Meron pa eh. Pero yung pinakamaraming worries, wala. Kaya ang pag-aalala ay walang halaga. Sabi nga po, ng isang quote, worrying is like sitting on a rocking chair. Tumba-tumba. It keeps you busy, but it doesn't get you anywhere. Doon ka lang. Sa lugar na yun. Hindi ka lumalaya. So, we can worry all day, all night. You can worry all week, all month, all the days of our lives. Pero walang maidadagdag sa atin. Walang positibo. Puro pa nga negatibo. O sige nga, meron bang taong nagsabi sa'yo, Mars, alam mo yung problema ko sa pera, yung problema ko sa sakit, solve na. Paano na-solve? Inalala ko lang. Maghapon, magdamag, hindi nga ako natutulog eh. Tingnan mo nga ako. Hindi na ay bagsto eh. Nakikita mo sa mga mata ko, ay laggages na yan. Laging namamawi sa mga kamay ko, pati mga paa. Kasi kinakabahan ako eh. Kasi baka magkaganon, baka magkaganito. Laging mainit ang ulo ko. Laging nakakunot ang noo ko. Laging nasisigawan ng asawa ko, pati mga anak ko. Wala na akong ginawa kundi mag-alala. Ay, effective try mo. Solve na problema ko. By the way, yun nga palang nagsabi niyan ay si Sisa. Kaya i-try nyo rin ha.
nang pati kayo maloka na. Walang ganon, Mars. Walang ganon, Mars. Walang nadadagdag na mabuti ang pag-aalala. Puro pa nega. Kasi pag nag-aalala ka, malulungkot ka. Pag nag-aalala ka, hindi mo magagawa ang mga dapat mong gawin, ang mga dapat mong isipin. Mapapabayaan mo ang sarili mo, pati pakikipagkapwa ang tao mo. Magkakasakit ka, mamatay ka. O di ba? Sabi ng ating Panginoon sa Matthew 6:27, may maidaragdag ba kahit isang araw sa buhay mo ang pag-aalala mo? Wala. On the contrary, dahil sa pag-aalala, marami ng buhay ang nabawasan ng hindi lang ng isang araw. Baka isang taon, 2 taon at marami pang taon. Dahil sa pag-aalala, hindi nakadaragdag, nakababawas pa. Kaya hindi mahalaga. Lubayan yan. Huwag mag-aalala. Worry is irrelevant. Ikalawa, hindi na mahalaga, masama pa. Bakit? Worrying is irreverent. Irreverence to God. Hindi paggalang, hindi pagrespeto. Ang taong nag-aalala ay parang nagsasabi sa Diyos, Lord, naniniwala ako sa iyo pero hindi ako nagtitiwala. Paano yun? Naniniwala kang makapangyarihan siya pero hindi ka nagtitiwalang gagamitin niya ang kapangyarihan niya pabor sa iyo? Naniniwala kang mapagmahal siya pero hindi ka nagtitiwalang mahal ka niya? Naniniwala kang mabuti siya pero hindi ka nagtitiwalang i-apply niya ang kabutihan niya sa iyo? Lalo na ngayong meron kang problema? Insulto sa Diyos yun. Walang pagrespeto sa Diyos yun. Siya na nagsabi na napakaraming beses, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Siya na nag-assure sa iyo na mas mahalaga kang dihamak sa milyong-milyong mga mayang. Pinapakain niya kahit hindi nanghihingi sa kanya ng pagkain ng mga maya. Siya na nagsabi sa iyong mas mahal ka niya at mas inaalagaan ka niya kaysa sa mga magagandang halaman na iyong nakikita. At higit sa lahat, siya na nagpadala ng kanyang bugtong na anak para lamang iligtas ka. Ang hindi paniniwala sa kanya na maipapakita natin dahil sa ating pag-aalala ay hindi pagrespeto sa Diyos. Father, anong magagawa ko? Siyempre, concern ko pa rin yung health ko. Concern ko pa rin yung kabuhayan ko. Concern ko pa rin yung kinabukasan ng mga anak ko. Hindi naman sinasabing hindi mo maging concern eh. Ang sinasabi, yes, maging concern ka, pero alisin mo ang iyong pag-aalala. Ang concern kasi ay yung maisip mo paminsan-minsan at iisipin mo lang siya kung kailan mo gustong isipin. Kasi meron kang mga ibang dapat gawin at ibang iisipin. Kasi may ibang buhay ka rin. Concern mo kasi, alam mo, aware ka, and you are dealing with it, much more you are praying for it. Pero yung worry, wala kang control. Ginagawa mong pagkain. Kung si Kristo, doing my Father's will is the food that sustains me. Ikaw, worrying is the food that sustains me. Pero hindi ka binubusog, nilalaon, ginugutom, pinapahina ka pa. Ang pag-aalala mo, kinakarir mo ang pag-aalala mo. So sabi nga, when it comes to concern, we own our concern. When it comes to our worry owns us. Hindi dapat ganon. At ang sikreto doon ay yung sinasabi po sa 1 Peter 5:7. Ang sabi ni San Pablo sa 1 Peter 5:7, cast all your cares to God because He cares for you.
Ibigay mo ang lahat ng concerns mo. Ibigay mo ang lahat ng worries mo. Ibigay mo ang lahat ng anxieties mo. Yung mga causes nito sa Diyos. Why? Because He cares for you. Father, ginagawa ko naman yun eh. Kapag nagdarasal naman ako, sinusugo ko sa Kanya ang lahat. Ayun naman pala eh. Bakit ka pa rin nag-aalala? Kung binigay mo sa Kanya, bakit pag alis mo dito, dal mo pa rin yung mga isinuko mo sa Kanya? Ibig sabihin nun, hindi mo talaga binigay sa Kanya ang lahat. We are missing that, I think, most important word doon sa 1 Peter 5:7. All your cares, cast all of them. Hindi sinabing cast yung 99.9% cares mo. Hindi. Cast all your cares to Him. Lahat ibigay mo sa Kanya. Sapagkat sige ka, kapag yan ay hindi mo ginawa, nag-aalala ka na, sabi ko nga, ikakasala ka pa. Alam po ninyo, ang sabi dun sa mga naunang bersikulo, in fact, isang bersikulo lang. Yes, isa lang. So 1 Peter 5:7 o ano yun po yung nauna? 1 Peter 5:6. Ang galing. Ang sabi sa 1 Peter 5:6 ay magpakumbaba kayo sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga mapagkumbaba. Samantalang sinasaway niya ang mga mayayabang. Something like that. It's about humility. Pagpapakumbaba. Magkadugtong po yan. 1 Peter 5:6, 1 Peter 5:7. Ang sabi sa 1 Peter 5:6, magpakumbaba. Ang sabi sa 1 Peter 5:7, cast all your cares to Him. Kaya, casting all our cares to God is humility. While carrying all our cares or some of our cares ay pride. Yung pagpapaubaya talaga sa Diyos ng lahat ay pagpapakumbaba. Lord, hindi ko kaya. Pero kaya mo ito. Alam kong tutulungan mo ko. Ula ngayon, hindi ko na masyadong aalalahanin ito. Isipin ko paminsan-minsan. Pero hindi araw-araw, hindi minuminito, hindi segundo. I'm casting all my cares to you. On the other hand, carrying even some of our cares, Lord, I got this. Kaya ko ito. Kaya ko ito. Kaya ba nga niya? Kaya, huwag po tayong masyadong nag-aalala. Hindi na yan mahalaga. Masama pa. Mamomroblema ka na. Hindi ka pa kalugod-lugod sa Kanya. Diba? Double suffering yun. Kinakailangan mo ng tulong, hindi pa nalulugod sa iyo ang Panginoon. Ito sana ang ating makita, mga kapatid, sapagkat lahat tayo may mga alalahanin sa buhay. Ibigay natin ang lahat ng alalahanin na ito sa Diyos. Upang alalahanin man natin ay paminsan-minsan lang, sapagkat alam natin, ito ay inaalala at ginagawa na ng paraan para sa atin ng Diyos. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa. Makapangyarihan siya. Ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samot, Alam kong di sapagkat mahal niya. ng Diyos ang samot. Alam kong di rin ng Diyos ang samot, Alam kong di
ng Diyos sapagkat alam niya, ang samot. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong tiringkin ng Diyos ang sabot. Tiringkin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, isinusuko po namin sa iyo ang lahat ng aming mga alalahanin sa buhay. Hindi po namin ito kayang mag-isa. Kinakailangan namin ang tulong mo. Alam po namin na ito'y hinihintay mo. Pasensya na po kung may mga pagkakataong hindi man namin aminin ay nagduda kami na kami mahal mo. Mula ngayon, pangahawakan namin, Panginoon, ang katotohanan ito, na kami iniibig mo, at katulad ng isang magulang na hindi nakatitiis at nasasaktan din namang naghihirap ang kanyang anak, mas lalong ganun ka sa amin na iyong anak. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Tulungan mo kami. Hallelujah! Pagalingin mo kami. Iligtas mo kami. Siya ay muling babalik sa atin. Pagpalain mo kami. Alalayan mo kami. Hallelujah! Yakapin mo kami. Akayin mo kami. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako. Sabihin mo siya, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Yan ang pakatatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring mahirap, pero walang imposible sa Diyos. Pagiging maayos nila. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat mahal ka ng Diyos, yun ang panghawakan mo. Kung lalapit kay Jesus, kapag mahal ka niya, may magandang mangyayari. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon ang magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang maihahandog sa iyo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming ialay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Ang tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkain nagdudulot ng buhay. Ang maihahandog sa iyo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming ialay ang tinapay
sa gisag ng aming buhay. Ang alak na ito'y nagmula sa ubas, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging inuming nagdudulot ng Espiritu. Ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming inihahain sa ngalan mong dakila, ngayong San Padre Pio ay kinugunita, ay amin namang pakinabangan at iyong kalugtan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagkaparangal sa iyong kabutihan ay lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaalim na maasahan at kapatulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami matulad, ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay ng halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sanay muling mabubuhay, kayo din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
kaawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinag-ahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag pong aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayo sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, kapayapaan. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa
narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the breath, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap ng banal na pakikinabang ay dumadalangin makadama ng ibayong katubusan pakundangan sa paglingkod ng aming ginagampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilang. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. halapiran ng lasa na tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtulong. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Panalangin bago ang pagkapahit ng langis para sa mga may sakit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad ng dala-dalawa. Binigyan sila ng kapangyarihan magpalaya sa mga espiritu. Kaya humayo ang 12 at angalas sa mga tao na pag silang talikdan ng kanilang mga kasalanan. Pinalaya silang maraming demonyo sa mga inaalihan nito, pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa amin sa pamagitan ng iyong apostol na Santiago, mayroon bang may sakit sa inyo? Patawag niya mga pari ng simbahan upang ipanalangin siya. Sa bisa ng panalangin may pananampalataya, ipapangon ng may sakit na siya nag-asala. Palalakasin, di lamang kanyang katawan, buti ang kanyang kaluluwa, ang kanyang kalooban. Pagpalain mo, Panginoon, sana ang langis na aming papahid sa aming katawan, itong nawa ay maging daan ng aming kagalingan na nagmumula sa iyo lamang. Nilinamit sa iyo pamamagitan ng at magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Let's stand and as we begin our Eucharistic celebration. Nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga ista't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, murihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at
papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Brothers and sisters, God is generous and gives us more than we may ever deserve. In turn, we have to mirror this generosity to others, going beyond the limits of strict justice. Let us pray for this grace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly pray, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and my words, in what I have done, and what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and the saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Muli sa Diyos sa itaasan, at sa luma'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugtan niya. Pinupuri ka namin, itarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunhi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang waging kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, kasamang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang Jesucristo, ang katastasan kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen.
Let us bow our head. Let us tell God our own petitions, including the special intention for the health of Roberto Grueco. Let us pray. O God, who founded all the commands of your sacred law upon love of you and of our neighbor, grant that by keeping your precepts, we may merit to attain eternal life through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. On the first reading, the Lord is generous in forgiving, and so the wicked person is invited to forsake his wicked ways. It is never too late to return to the Lord. A reading from the book of the prophet Isaiah. Seek the Lord while he may be found, call him while he is near. Let the scoundrel forsake his way, and the wicked his thoughts. Let him turn to the Lord for mercy, to our God, who is generous in forgiving. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways are my ways, says the Lord. As high as the heavens are above the earth, so high are my ways above your ways, and my thoughts above your thoughts. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord is near to all who call upon him. The Lord is near to all who call upon him. Every day will I bless you, and I will praise your name forever and ever. Great is the Lord, and highly to be praised. His greatness is unsearchable. The Lord is near to all who call upon him. The Lord is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness. The Lord is good to all and compassionate toward all his works. The Lord is near to all who call upon him. The Lord is just in all his ways, and holy in all his works. The Lord is near to all who call upon him, to all who call upon him in truth. The Lord is near to all who call upon him. On the second reading, when our life is Christ, says Paul, any option is desirable. When we live, we are happy to serve him, and when we die, we shall be with him. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Brothers and sisters, Christ will be magnified in my body, whether by life or by death. For to me life is Christ, and death is gain. If I go on living in the flesh, that means fruitful labor for me, and I do not know which I shall choose. I am caught between the two. I long to depart this life and be with Christ, for that is far better. Yet that I remain in the flesh is more necessary for your benefit. Only conduct yourselves in a way worthy of the gospel of Christ. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand. Alleluia, 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 alleluia. Open our hearts, O Lord, to listen to the words of your Son. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you.
and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples this parable. The kingdom of heaven is like a landowner who went out at dawn to hire laborers for his vineyard. After agreeing with them for the usual daily wage, he sent them into his vineyard. Going out about 9 o'clock, the landowner saw others standing idle in the marketplace, and he said to them, "You two go into my vineyard, and I will give you what is just." So they went off, and he went out again around noon, and around 3 o'clock, and did likewise. Going out about 5 o'clock, the landowner found others standing around, and said to them, "Why do you stand here idle all day?" They answered, "Because no one has hired us." He said to them, "You two go into my vineyard." When it was evening, the owner of the vineyard said to his foreman, "Summon the laborers and give them their pay, beginning with the last and ending with the first." When those who had started about 5 o'clock came, each received the usual daily wage. So, when the first came, they thought that they would receive more, but each of them also got the usual wage. On receiving it, they grumbled against the landowner, saying, "These last ones worked only 1 hour, and you have made them equal to us, who bore the day's burden and the heat?" He said to one of them in reply, "My friend, I am not cheating you. Did you not agree with me for the usual daily wage? Take what is yours and go. What if I wish to give this last one the same as you? Am I not free to do as I wish with my own money? Or you are envious because of my generosity, because I am generous? Thus, the last will be first, and the first will be last." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang atin pong narinig na talinghaga ay tungkol sa paghahari ng Diyos. Ito mismo ang sabi ni Kristo. Ang paghahari ng Diyos ay tulad nito. Hindi ito tungkol sa paghahari ng tao. Dapat po nating isa-isip agad yan, ha? Sapagkat kung hindi, mawawala tayo sa kwento. Isipin agad natin, napaka-unfair ng landowner sapagkat pare-pareho ang binigay niyang sweldo sa mga trabahador na magkakaibang oras na nagtrabaho. Wait. Ang pinag-uusapan dito at pangunahing nilalarawan ay ang Diyos, hindi ang tao. Ang justice, ang generosity ng Diyos, hindi ng tao. Ang Diyos, na sabi nga ni Prophet Isaiah sa ating first reading as an intro sa pagninilay na ito, ang Diyos na iba ang paraan at isipan sa ating mga tao. Halimbawa, when it comes to fairness and justice, ang isipan at paraan nating mga tao ay simple lang, to give someone what is due. Ibigay mo ang nararapat sa tao. Yun ang justice para sa ating mga tao. Ganon din naman ang Diyos, kahit papaano. Kaya nga, binigyan niya ng 1 denaryo yung mga naunang nagtrabaho sapagkat yun ang napagkasunduan nila nito. But you see, ang Diyos ay hindi lang just. He is also merciful. He is also loving. He is also generous. At dapat ito'y maging good news para sa lahat. Sabi nga po ng isang salmo, "If you, Lord, would mark our sins, our guilt, Lord, who would survive?" Kung ang magiging sistema ng Diyos ay yung sistema nating mga tao, what you sow, you reap. Kung ano yung binigay mo, yung ibibigay sa'yo, baka wala na tayo sa mundong ito. Sapagkat malamang sa ma-cancel out ng mga pagkakamali, pagkukulang at kasalanan natin, yung anumang mga kabutihang nagagawa natin. At yun ang hindi nakita ng mga naunang nagtrabaho, na yun lang nakuha silang magtrabaho
ay biyaya na. Tandaan po natin, sa konteksto dito, dati kasi, sa liwasang bayan o pamilihang bayan ng mga Hudyo, hindi lang mga produkto, mga gamit, mga bagay ang makikita mo. Meron ding mga tao na nag-aalok ng trabaho. May mga placard yan, parang ganon. Tubero ako, baka gusto niyong magpatrabaho, mason ako. Mga ganon ba? Lahat ng yan, umaga pa lang nasa palengke na. Kaya yung mga naunang nagtrabaho, hindi necessarily nauna silang dumating. At yung mga nahuling trabaho, hindi necessarily nahuli silang dumating. It's just that yung mga naunang nagtrabaho, yun yung mga naunang tinawag para magtrabaho. Pwedeng mas malakas sila, mas matipuno sila, mas qualified sila, okay? Pero just the same, kung hindi pa sila tinawag, makapagtatrabaho sila, di ba di naman? So dapat yun pa lang, ipinagpapasalamat nila. At yun din naman dapat ang nag-udyok sa kanila para ipagpasalamat din ang biyayang tinanggap ng kanilang mga kasama. Parang ganito lang din yan. Halimbawa, namumuhay ka sa kabutihan, tapos may mga nagagawa ka naman ding kasalanan kahit paminsan-minsan. On the other hand, mayroon kang kakilala na alam mong namumuhay sa kasalanan. Siguro, nakakagawa din ng kabutihan kahit paminsan-minsan. Namatay ka, napunta ka ng langit. Okay, a few moments later, namatay din siya. Napunta rin siya ng langit. Siyempre, magugulat ka. Kasi alam mo, namumuhay siya sa kasalanan. Pwede bang sa gate ng langit, sabihin mo kay San Pedro, patungkol sa kanya, sino siya? Ang galing niyang magsinungaling, ang galing niyang magnakaw, ang galing niyang mangutang, di naman nagbabayad. Ganun ba? Pwede mo bang kantahin niya? Baka kantahin din naman sa iyo ni San Pedro, ikaw, sino ka? Ikaw din naman ay makasalanan. Ikaw din naman ay pinatawag. Corny nung kanta ko. Gusto ko lang patawanin kayo. Pero ang punto, nabubuhay tayo at kung mamatay man tayo, ibubuhayin tayo muli ng Diyos. Hindi dahil deserving tayo, kundi dahil mabuti sa atin ang Diyos na ito. Hindi natin deserve ang lahat ng ito. Kaya naman, dapat magdulot ito sa atin ng pagpapasalamat at pagpapasalamat hindi lamang para sa ating mga biyaya na tatanggap, kundi kahit sa mga biyayang natatanggap ng iba. Lalong-lalo na ng mga nangangailangan talaga. Sipin po ninyo kung ano yung dahilan, kung bakit yung mga nahuling nagtrabaho ay nahuling nagtrabaho. Anong dahilan? Maliwanag yung sabi dito wala pong magbigay sa amin ng trabaho No one has hired us. So gusto nilang magtrabaho. Kaya lang walang oportunidad. Walang tumatawag sa kanila. Imagine that. Nandun na sila 6 a.m. pa lang. 5 p.m. na. Wala pa rin tumatawag sa kanila. Pero, nandun pa rin sila. Nagbabakasakali pa rin sila. Kahit na alam nilang maliit na lang yung tsansa na matawag pa sila para makapagtrabaho sila. And granted na matawag sila, nandun pa rin naman sila. Kahit alam nila, 1 oras na lang ang tatrabahuhin nila. Kaya siguradong maliit na lang ang kikitahin nila. Pero para sa kanila, okay na yon. Basta may kita, kahit papaano, kesa nga. Mas okay na yung meron akong maiuwi sa pamilya ko kaysa wala. Kailangan kong kumain, kailangan mabuhay ng pamilya ko. Yun yung sitwasyon. Yung mga nahuling nagtrabaho, hindi ba nakakaawa yung mga tao ito? Lalong-lalo na kung ang kalagayan nila ay ikukumpara sa iyo sa mga naunang nagtrabaho. Yung mga naunang nagtrabaho, most likely nga, kaya una silang natawag, mas malakas sila, mas qualified sila, mas matipuno sila. So kahit 1 denaryo lang ang binigay sa kanila, na just naman at napag-usapan naman, kinabukasan, pagbalik nila ng palengke, pwede uli may tumawag sa kanila kasi nga, qualified sila. Paano yung nahuling nagtrabaho? Kung ang ibibigay lang sa kanila ay karampot na kita na walang kasiguraduhan
na sa kinabukasan, matatawag uli sila. O hindi ba? Dapat maging masaya ka kung may nagbibigay ng oportunidad sa kanila. Kaya, alam nyo ako, tuntua ako nung mapanood ko sa Facebook yung speech ni Gwyneth Marie Vasquez, if I'm not mistaken, na gumraduate ng valedictorian sa Ateneo de Davao. Sapagkat sa speech niya, naikwento niya, na may mga nag-congratulate nga po sa kanya, pero sa lahat ng mga bumati sa kanya, may isang message na nahirapan siya nung unang replyan talaga. Ito ay message ni Weweng, isang grade 12 student sa isang liblib na baryo kung saan si Gwyneth ay nag-exposure ng 2 buwan. Naging malapit siya sa batang yan. Ang message kasi ni Weweng sa kanya ay ganito: sobrang nakaka-inspire ka, ate. Sana balang araw matulad din ako sa iyo. Kahit hindi na valedictorian, ang importante, makapagtapos ako. Ang reply ni Gwyneth sa kanya ay ito: nothing is impossible, Weng. Basta, magsikap ka lang at focus ka lang sa gusto mong makamtan. Nandito lang ako, magsusuporta sa iyo. Kung bakit nung una, nahirapan siya mag-reply, at kung bakit kahit nakapag-reply na siya, nahihirapan pa rin siya sa sinagot niya, lalo pat nang sabihin niyang basta magsikap ka lang, ay sapagkat sa puso ni Gwyneth, alam niya, kahit magsikap din si Weweng, magkaiba sila ng kalalagayan. Sa kanilang dalawa na parehong magsisikap, sigurado mas mahirapan si Weweng. Bakit? Kasi siya, maayos ang kanyang pamilya. I mean, maganda ang kita ng mga magulang niya. Na pag-aaral siya sa Ateneo. May mga magaganda at maayos na gamit siya. Maganda yung pinag-stayan niya, yung dorm niya. At ang focus lang niya, pag-aaral talaga. Hindi siya nag-aalala sa iba. Pero si Weweng, mahirap lang. Ang mga magulang hindi naman nakapag-aral. Arawang trabahador sa maisan. Wala din siyang maayos na kagamitan. Simple lang ang kanyang paaralan. At ang focus niya, ni Weweng, hindi naman pag-aaral lang. Kasi kailangan din niyang paminsan-minsan na magtrabaho para makatulong sa kaniyang mga magulang. Gusto ko yung speech ni Gwyneth. Bakit? Kasi sa speech niya, talagang na-appreciate niya in a very good manner yung blessing niya. Alam niya na po pwedeng tinatamasa niyang blessing ay hindi napunta sa kanya. Po pwedeng hindi nangyari sa kanya. Kaya yung blessing na tinatamasa niya, maliwanag sa kanya, blessing talaga. Hindi dahil karapatan niya. Kasi po pwedeng si Weweng ang nasa katayuan niya at siya ang nasa katayuan ni Weweng. So makikita mo, na-appreciate talaga niya yung blessing ng Diyos sa kanya. At ang maganda, dahil sa magandang appreciation na ito rin naman ang nagtutulak sa kanya na maging blessing sa mga tulad ni Weweng. Lalong-lalo na na-realize niya na ang buhay ay unfair at hindi patas talaga. Totoo naman yun eh. Lagi nating sinasabi, we are all in the same boat. Mali. We are not in the same boat. Pwedeng we are in the same storm. Pareho-pareho tayong binabagyo ng problema. Pero, iba-iba ang ating sinasakyang bangka sa pagharap sa problema. Sabi ko nga minsan, yung iba sa atin, ang bangka, cruise ship. Yung iba sa atin, ang bangka, yate. Yung iba sa atin, ang bangka, ordinaryong bangka, pero may katig. Yung iba walang katig. Yung iba ni walang sagwan. Yung iba sa atin ang bangka, balsa lang. Yung iba nga, styrofoam lang.
Pare-pareho tayong binabagyo ng problema, pero wag mong sabihin, pare-pareho tayo ng mangka. Pare-pareho tayong may pinagdaraanan, pero iba-iba tayo ng paraan sa pagdaan dyan. May mga dumadaan sa problemang nakamagarang sasakyan, aircon pa, bulletproof pa. May mga dumadaan sa problema na hindi lang nag-iisa, kasama niya ang kanyang buong pamilya. May mga dumadaan sa problema na nakamotor lang, nakarag-karag pa. May mga dumadaan sa problemang naka-e-bike o naka-bisikleta. May mga dumadaan sa problema naglalakad lang, nakatapak pa. May mga dumadaan sa problema gumagapang ng nag-iisa. So huwag mong sabihin pare-pareho tayo. Meron tayo pare-parehong pinagdaraanan, pero iba't iba ang ating kalalagayan. Kaya nga, come to think of it, hindi totoo na lahat ng nagsisikap naaabot ang kanilang pangarap. Hindi totoo na lahat ng lumalaban nagtatagumpay. Hindi totoo na lahat ng hindi nag-give up o hindi sumusuko ay nananalo. Magawa man nila, mahihirapan sila unless may tumulong sa kanila. By the way, si Weweng po ngayon ay atinista na. Dahil sa speech ni Gwyneth, marami ang nag-contribute. Atinista na siya. So you see, mga kapatid, bagamat ang mundo ay hindi patas talaga, may magagawa tayo eh. Basta't tulad ng Panginoon, magmamahal lang tayo, magiging generous lang tayo, magbibigay lang tayo. At ang iisipin natin, blessed tayo, kaya dapat maging blessing din tayo sa ibang tao. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ngayon, kung ikaw naman ngayon yung nangangailangan talaga ng tulong, bukod sa iyong kapwa na po pwedeng tumulong, asahan mo, tutulungan ka ng Panginoon. Lahat tayo mahal ng Diyos. Pero ang pinaka-pinagpaparamdaman niya ng pagmamahal ay yung pinaka-nangangailangan ng kanyang pagmamahal. Panghawakan mo yan. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtutulog. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko, sapagkat mahal niya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, hindi ako naniniwala na wala kang kinikilingan. Sapagkat sa banal na kasulatan, lagi mong iniintindi at sinasamahan ang mga mahihirap, ang mga may sakit, ang mga nilalait, maging ang mga makasalanan. Kaya naman kahit ako'y nalulungkot, matindi ang kasalanan ko, matindi ang problema ko, matindi ang paghihirap ko,
Sa kabilang banda, lumalakas ang loob ko. Kasi alam ko, more than ever, nandiyan ka ngayon, handang-handa na tulungan ako. Salamat, Panginoon, panghawakan ko pa sana ito. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kanyang mga pangako. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, silang pakakatandaan mo. Ikaw ba na magulang? Sino ang mas bibigyan mo ng atensyon? Yung anak mong malusog o yung anak mong may sakit? Di ba yung anak mong may sakit? Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung matindi ngayon ang problema mo, matindi ang pangangailangan mo sa Diyos, kumapit ka sa Kanya at matindi rin ang tulong na ibibigay niya, ang presensyang ipararamdam niya. Kay Jesus. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. We profess our faith. I believe in God, The Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Please be seated. Offertory. Nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong pag-aangin sa iyong kapulihan at dakilang kabanalan, handog ng iyong sampayanan. Pagsisikap, kaloob namin sa iyong handog na ganap. Tinapay ng buhay, pagkain nalisay sa iyong alala, siya namin tanggapin sa iyong mga kamay itong paghain sa iyong kapulihan at dakilang kabanalan, handog ng iyong sampayanan, Kus ng ubas na bunga ng paggawa, iyong tanggapin, marapatin nawa. Alak
Tapos kami tanan. Panginoon, awa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghain sa iyong kapulian at dakilang kabanalan. Handog ang iyong sampayanan, Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong pagkain sa iyong kapulian at dakilang kabanalan. Handog ang iyong sampayanan, bayan. Handog ng iyong sampayanan, Pray, sisters and brothers, that our offering, our sacrifice, our prayers may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for your good and the good of all his holy church. Receive with favor, O Lord, we pray, the offerings of your people, that what they profess with devotion and faith may be theirs through these heavenly mysteries, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, for you so loved the world that in your mercy you sent us the Redeemer to live like us in all things but sin, so that you might love in us what you loved in your Son, by whose obedience we have been restored to those gifts of yours that by sinning we had lost in disobedience. And so, Lord, with all the angels and saints, we too give you thanks, as in exultation we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep,
in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our head and in silence we pray for our departed loved ones. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Peace. Kapayapaan. Lamb of God, You take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Sa bawat sandali ng aking buhay, ikaw ang siyang gabay sa
sa oras ng lungkot pagkabigo, ako'y muling binubuo. Buha ko't pasakit ay inyong pinaparam. Sa paglubog nitong araw, sa pagsapit ng dilim, ang tanging kong hiling ay humilay sa iyong piling. Labis ang galak, O Panginoon, pagkat ikaw lamang sa buhay ko. Kagandahang loob mo ay walang hanggan, biyayang lubos kailanman. Katapatan mo ay di magmamaliw, kailan pa may siyang aking siligan. Sa bawat sandali ng aking buhay, ikaw ang siyang gabay. Sa oras ng lungkot pagkabigo, ako'y muling binubuo. Buha ko't pasakit ay iyong pinaparam. Sa paghubog nitong araw, sa pagsapit ng dilim, ang tanging kong hiling ay humilay sa iyong piling. Sa bawat sandali ng aking buhay, ikaw ang siyang gabay. Sa oras ng lungkot pagkabigo, ako'y muling binubuo. Buha ko't pasakit ay iyong pinaparam. Sa paghubog nitong araw, sa pagsapit ng dilim, ang tanging kong hiling ay humilay sa iyong piling.
Let us pray. Graciously raise up, O Lord, those you renew with this sacrament, that we may come to possess your redemption both in mystery and in the manner of our life. Through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of mercy, We trust in you. alalahanin O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa aming tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuri mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong iisa'y huwag mapahamak. Maging sa iyo walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Ilingawan namin sa iyo ang aming inaliyak, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kami ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo ang walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa patuloy niyong pagtulong sa mga paggawain pa ng ating simbahan. Salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. And may God bless you and our families. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Go in the peace of Christ. Thanks be to God. Aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sitamis, pagsintang sa malinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa amin at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang kapantay.